Yes, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Papasalamat kami, O Lord, sa inyong pangunguna at pag-iingat sa amin sa bawat isa, O Lord. Kaya na din, O Lord, sa mga nasa room, ah, sa mga iilan pong nandito sa room, papasalamat kami, O Lord. Ah, dahil kayo po, pa rin po siyang patuloy na nag-iingat at nagpapaalala. Gumagamit kayo, O Lord, ng tao na nagpapaalala sa bawat isa. Kaya na din, O Lord, sa mga papasok pa lang po, ah, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge. Sa lahat, O Lord, ng mga itatanong ng magiging tanungan, magiging activity, O Lord, na dito sa room na to. Kayo po ang siya manguna mula sa pagsimula hanggang sa pagtatapos. At ganoon din, O Lord, kay Brother F, sa kanyang kalusugan, sa kung ano man po, O Lord, ang sakit, O Lord, na nasa kanya. Alisin niyo po ito, O Lord, at pangunahan niyo po siya, O Lord, sa lahat, O Lord, ng mga itatanong sa kanya. At ito po ang isang padalaan sa pangalan ng Jesus. Amen. Yeah. Oh, yeah. Kung titingnan mo yung tao ngayon, para mundong walang Diyos, parang habol lang nila politika, habol lang nila yung hanap buhay. Pwede bang magkaroon ng katalinuhan ng technology, pero wala sa larawan ng Diyos? Sibilisado ka, matalino ka, mataas ang siyensa mo, pero hayop ka pa rin. Mamatay ka pa rin parang hayop kung wala kang pakialam sa Diyos. Ay, tumingin ka tao ngayon, parang wala silang interest. Malibang i-accept mo, pag-accept mo doon pa lang. Let us make man in our image, kasi anak mo hinayaan mo lang maimpluwensyahan ng mundo. Parang hayop lang siya ng mundo, angat ka lang sa hayop. So what kung masangat ka? So what kung masangat ang revelation mo? Pero hindi naman kayo berean. Pwedeng masangat ka sa iba, pero Nicolaita ka pa rin. Oh, hayop ka pa rin kung wala kang pakialam sa Diyos. Tumingin ka tao ngayon, parang wala silang interest. Malibang i-accept mo, pag-accept mo doon pa lang. Let us make man in our image, kasi anak mo hinayaan mo lang maimpluwensyahan ng mundo. Tumingin ka tao ngayon, parang wala silang interest. Malibang i-accept mo, pag-accept mo doon pa lang. Let us make man in our image, kasi anak mo hinayaan mo lang maimpluwensyahan ng mundo. Parang hayop lusing mundo. Ang letter A, hindi lang yung dalawang asterisk. Ang letter A, yan ay iba yung historical evidence, iba yung physical evidence. Ang historical evidence ay kung ano yung nasusulat. May nasusulat ng mga histories yung iba-ibang lahi. Yung letter B, yan yung archaeology. Hindi na yan history, no? Yan yung physical evidence. Letter C, medyo malaki to pero shortcutin natin. Ibig sabihin, parang clue lang to para magsaliksik kayo. Ito ay sa Revelation na sa Bible. So, letter D, ano yung saysay para sa atin? Ano yung saysay para sa end time bride? Bakit kailangan ba natin pag-aralan iba? Hindi interesado rito eh. Bakit kailangan mag-hunger tayo dito? Ito yung binigay na ano ng nobya. Na pagkakaiba ng nobya sa the rest. Yung nobya ay hunger sa progressive. Kung may bago, lalo na kung mahalaga sa major doctrine.
Merong major doctrine para sa pangbaguhan, merong major doctrine para sa mga datihan. Yan. Okay. Ang old earth, young earth, nagkakaroon na ng debate ang ibang denominasyon diyan. Kailangan maabot natin 'yan kasi part 'yan ng buhay Kristiyano. Kaysa tahimik lang tayo, memorize na lang kung ano yung akala natin tama. Kailangan nakikipag-content tayo. Yan ang sign ng isang tunay na Kristiyano, nagko-content. So hanggat hindi nagko-content ng buong church natin, baby pa. Sana makaangat tayo mula sa pagka-baby. Ang tinutukoy ko pangkalahatan ng church, hindi lang iilan tao. Kailangan buong church o kailangan may nagtuturo na, may nagte-train na paano sila maging berean. O historical evidence tayo. Hindi lang yan Indian Mahabharata o kaya Sumerian Epic of Gilgamesh, ganyan-ganyan. Hindi ko lang nailagay Epic of Gilgamesh eh. So, marami pa yan. Ideya lang yan na maraming kasulatan. Yung Mahabharata, isa doon. Yung Bhagavad Gita, isa pa yun. Iba-ibang kasulatan, napakarami nun. Kahit nga sa Jewish Talmud, sa Jewish, hindi lang Talmud ang kasulatan, napakarami. Sa Sumeria, mga Anunnaki, mga ganyan, napakarami rin. Bawat lahi, napakarami. This is the early dynastic period along 2900 to 350 BC. Oo. So kasama dito yung including Gilgamesh of Uruk, yung mga king, no? Sa yung Okay. mga Sumerian, ito yung mga rulers from legendary antediluvian period. So pag sinabing antediluvian period, bago mangyari yung dilubyo. Tama. So either ang antediluvian na according to Brother Branham, binanggit niya yung Genesis 1:2, may dilubyo na nangyari doon. O, nagbigay siya ideya para yung Ice Age, no? Hindi niya binanggit yan. Pero may ang isa pang parang stepping stone specific kay Jack. Branham, yung sinabi niyang antediluvian na before Noah's flood. Yan na yung binabanggit niya. Pero ito, this is before Noah's flood. So before Adam pa to. So it's 2900 BC. Oh. Bago lumabas si Adam, 2900 pa. So, sino-sino tong mga to? Yung si Uruk ng Gilgamesh, si Mesanefada of Ur, no? Yung Ur, yung Ur, yan galing si Abraham. At Meselim of Kish. Itong mga to, yun yung nag-reign at nag-mark doon sa early territorial power. At parang dito to along the parang ano yan eh. Ay hindi mapangalanan, no? Kasi either Mesopotamia kasi yung Ur eh. So si Alulim, yung mga Sumerian king. Si Alulim, the first king of Eridu, ayan, reportedly reigned 28,800 years. Si Etana naman, 1,500 years nag-rule. Si Enmendurana, king ng Separ, sabi dito, nag-reign 20,000 years. At syempre yung huli, si Gilgamesh. Yun yung gusto ko ipakita eh. Yung rulership nila, libo-libo hanggang dekada. Yung may libro kasi ng Epic of Gilgamesh. At ito na nga si Gilgamesh. Kaya Epic of Gilgamesh, yun yung kanyang legend niya. Yan yung kanyang parang kwento niya, istorya niya. He's become famous. Hari siya ng Uruk. Pero hindi ko alam kung saan yung Uruk na yan eh. Yung area na yan. Pero alam, Mesopotamia din siguro yan. At ano pa, sila yung early dynasty na yung Meselim of Kish, Mesanefada of Ur. So, sino sila? Sila yung mga Sumerian old king. So bago yung flood sila yung nag-rule dito sa powerful city sila. So ang ano niyan, ikinukonekta ko yan, sino yung kinakatakutan ni Cain? 'Di ba? May city na doon. Ibig sabihin, may civilization na doon. Nung pinuntahan ni Cain yan, natatakot nga siya doon sa lugar na yun eh.
So may Kaya nga. civilization before, bago sila lumitaw doon sa Eden, sa Garden of Eden. Itong lumitaw na edad, ito yung patunay ko sa pangalawang asterisk. Pero bago yan, may iko-correct ako sa iyo. Sabi mo 2900 BC. Wala pa sa panahon ni Adan yan, sabi mo, no? Para ma-memorize mo ng tama yung Human Creation Week. Kung bibilang ka ng BC, ang sagad niya 4,000. So 4,000 BC si Adan. So kasi tayo church age 2,000, di ba? Yung 7,000 years, siyempre kung titignan natin yung kay God, hindi mo mahalata yung 7,000 years. So, para ma-imagine nyo muna, yung kay Frank din, ginagamit ko yung picture ni Frank. Para ang church ages, yung 5th and 6th day. So, 4,000 ang dapat mong i-atras para magsimula kay Adan. So, kung 2,900 BC, and after Adam pa yan. So, masasatisfy pa yung mga creationist, yung young earth creationists. So, nakita nyo yung cross sa 5th day and 6th day, no? Yan ang church age. So, para lang ma-memorize nyo mga kapatiran, kasi ako may ginagamit akong tanda, para alam ko, kunwari may nahuhukay silang archaeology. Yan ba ay after Adam o before Adam? So, ang batayan ko, yung 4,000 years BC. Yan ang pinakasagad. So, ang Human Creation Week nakabatay doon sa 4,000 BC. Pag lumampas yan, dati nagugulumihanan ako. Parang naglalaban. Kahit na Jackson ako, naniniwala ako sa pre-Adamic, yung prehistoric, no? Siyempre, yung Young Earth, hindi naniniwala sa prehistoric. Sa Young Earth creationists, ang mundo na-create lang mga roughly 1,000 taon lang. Hindi millions, billions. Si Jackson naniwala sa Ibig sabihin patunay ito na yung Sumerian Old Kings ay may sibilisasyon, may mga tao bago si Adan. tama. Pero yan ba ay in the image of Yan God o hindi? Walang image kasi let us make man in our image. Tumalon ka na sa letter C. No? Yung dulo ng letter C which is asterisk na let us make man in our image. Yung man nandun na. Pero not in the image of God. Okay, marami pang ebidensya. Sa let us make man in our image, yung mga tao before Adam, wala sa image of God yan. Ang pinakamalapit sa image of God, yung mga anghel. Yung anghel may pamumuno din sa tao. Mukhang tao. Pero sa definition ni Jackson, mayroon contender si Jackson, 65 million years. Masyadong mababaw. Yung mga loyalista kay Jackson, ayaw gamitin yung kay Gant. Pero halos pareho lang may paliwanag nila. Lagay yung Nicola. Wala pa sa panahon ni Adan yan, no? Meron ng mundo. Hindi si Jackson ang una dyan. Si Jackson lang yung nagturo sa end time yan. Si Barbanam, parang di pa masyadong madetalye yan eh. Si Jackson na lang na detalye. Pero nagbigay na si Barbanam ng ideya dyan. Na between Genesis 1 and 1-2, hindi mo alam gaano katagal. Dinitali. Saan nakuha ni Jackson? Na-reveal na yan nung panahon ni Wesley. Nung panahon ng mga Methodista. Na-reveal na sa kanila na between Genesis 1:1 and 1:2 may nangyari. Sir Francis Jackson galing sa Methodista eh. Si Jackson galing sa Methodista. Oo. Si Ernie Baron, Methodista, tinuturo rin niya yun. Kala niya parang bago revelation sa radyo, science naman yung focus niya. Pero tinuro niya yan. Doon sa radyo, narinig ko. So itong si Eli Soriano, napulot na rin yan. Ibig sabihin, may scholars na unti-unting umaabante nito.
Ito ay parte hindi naabot ni Barbanam, ha? Abot to ng scholars. Iilang scholars. Ngayon, sa end time, si Jackson yung nagturo. Kaya nakuha ni Gunn. Dahil may magandang picture si Gunn, dahil lang galit yung mga Jacksonites kay Gunn, ayaw nila gamitin tong picture. So, nung naglagay ako ng bigantong picture, pinunit dun sa binondo. Ganyan ka Nicolaita, pinunit. Tapos, pinalitan ng illustration ni Jackson. Yung illustration Jackson, hindi umabot dito eh. Oh. Yan, napaka-bias, no? Okay, so, kampi-kampi yan. So, dito, kung sa Diyos tayo, wala tayong kampi-kampihan. Kung may makukuha kang tama, aminin mo. Di ba? Walang personalan. So, itong illustration na to, may stepping stone na tayo. Si Jackson at si Gunn may abot ng prehistoric world. Ngayon, so pag tinanong mo, let us make man in our image, may dati ng man, not in the image of God. So, nung gagawin sa image of God, si Adan is a new beginning. Okay? New beginning. Parang si Kristo is a new beginning sa loob ng Human Creation Week. Si Kristo yung pinaka panganay sa Human Creation Week. Although, hindi siya sa unang 1,000 years. Sa 5th and 6,000th year siya. Pero si Adan, nung pwede mo magamit yung term, multiple application ng let us make man, ha. Kaya nga, multiple application kung maisip mong may Lilith, may Eva, may bride. Kasi ang isang chapter, isang verse, ang isang talata, meron siyang salamin sa nakalipas. Pero meron siyang salamin sa future. Parang ano siya, no? Roman candle. Maraming nakatago sa kanya. Maraming spoken word. Spoken word na yung magdedetalye niyan. So, yung let us make man in our image, may man, wala sa image of God. Di ba? Kasi kung ang man ay nagsimulang lang kay Adam, let us make man. Hindi na niya kailangan sabihin in the image of God. Hindi niya kailangan sabihin yan. Bakit? Doon pa lang nagsisimula ang man eh. Automatic paglabas ng man, image of God agad. Pero dati na palang man, may man na walang image of God. Okay. Reconcile na tao yung prehistoric man na walang image of God. Pero ang paliwanag naman ng sa end time, kahit kay Brother Branham, hindi siya tao kundi beast. So dalawang ano yan. Dalawang parang point of view. Hindi detalyada kay Barbanam ang prehistoric. Hindi nga, pero So, ibig sabihin, yung serpente, na, ano, of course, ang term pa nga nila, serpente. Hindi dapat serpente ang term na yan. hindi nga. So, hindi masyad ganyan kadetalye kay Barbanam. Categorize as beast ba o categorize as man? Yung serpente, kaya binabanggit ko serpente, yan yung nabanggit ni Barbanam. Pero hindi pa nga niya sinabing prehistoric yan eh. Ang sinabi lang niya, beast yung serpente. Serpente yung term ni Brother Branham. Yung prehistoric, madalang siya magbanggit. No? May bilanggit siya, dinosaurs were in the ark. Di parang young earth creation sila. Pero syempre, yung best serpente sa terminology ni Barbanam, mukhang tao. Mukhang tao. Kung naalala mo, si Brother Andrew, siguro, parang, siyempre, ma-influensya ng iba yan na ako'y lihis, no? Ang isang topic dyan, siyempre, ang abot niya, nilalang lang ng Diyos yung mga hayop panahon ni Adan. So, yung serpente, pati si Adan, panibagong lalang, ayon kay Jackson. Ganun na rin si Gunn. So, nung magkakilala pa kami, wala pa siyang negative sa akin, yung narinig na niya na ang sa paliwanag kong serpente ay galing sa prehistoric time. Descendants ng prehistoric. Doon pa lang siguro nagkaroon na siya ng question mark sa akin, lihis tong taong to. Yan.
So, hindi niya sinasabi, pero madali lang siya, nung nakasama na niya yung grupo na, ibang followers ni Gan, puro negative na sa akin. Of course, ang negative ng ibang followers ni Gan dahil sa Godhead. Pero, alam ni Andrew na marami yung pinapaliwanag na medyo bago sa tenga niya eh. Parang iba kay Jackson, iba kay Jackson, iba kay Gan eh. Siyempre noon, medyo loyal pa sila kay Gan. Si Gan naman, binubulungan din laban sa akin. So, buti, nakumbinsi ko si Gan maging neutral. So, of course, ganung istorya din kay Jackson. No? So, parang ino-ostracize na ako noon. So, itong isa dito, dahil may turo ako noon na yung serpente, na yung naging serpente ay galing sa prehistoric realm. Okay. So, ulitin ko, wala akong nabasa kay Barbanam. Kung may makita kayo, basahan nyo ako. Na hindi dahil siyang Bible, kundi nagbigay ba siya ng ideyang yon? Okay? Kasi spoken word na lahat is ideya. Nagbigay ba siya ng ideya na may prehistoric realm, may prehistoric world, may prehistoric man? Yan. Si Jackson na lang at si Gan na lang pinakamalapit yan. Pero yung ituturo ko medyo iba pa sa kanila kasi syempre galing din ako kay Jackson, galing kaparehong unawa ni Gan ng ganyan as basic baguhan. So yung prehistoric man na tinuturo ko noon ay hindi sibilisado. Hindi sila yung parang ancient alien na high-tech. Hindi sila high-tech. Yan ang pagkakaiba ngayon. So yung unawa kong prehistoric man noon, parang Neanderthal. Yan yung archaeological evidence na yun eh. Meron bang tao bago pa si Adan? O maraming nahuhukay ang scientific ng mga prehistoric man, yung mga Java man, Cro-Magnon man. Yan ang unawa ko. Sasagot lang sa tanong mo. Yan ang unawa ko sa na stepping stone ko kay Jackson Gunn. Ibig sabihin, yung mga tao nun, hindi sophisticado. So, pag may napapanood ako na may sophisticado, lampas pa sa edad ni Adan sa 4,000 years BC. Nagugulumihanan ako eh. Until may tumitibay sa akin. Kaya inihintay ko pa lumiwanag tong revelation. So, abot ko na to, pero hindi ko abot. Mataas na, may high-tech noon. Medyo mabigat yan sa tenga, yung high-tech noon. May sibilisasyon na ba noon? Pero hayop lang sila. Pero kung uunawain mo ngayon, tatalo na ako sa letter D. Ano yung implication ngayon? Kung titignan mo yung tao ngayon, parang mundong walang Diyos. Parang habol lang nila politika, ang habol lang nila yung hanap buhay, ang hanap lang. Sir Francis, kumbaga parang hayop din, no? Parang hayop din yung tao ngayon. Ako, kung nakita mo lang. Wala silang pinigiba sa pusa, sa aso, pinaglalaroan yung daga, yung aso, parang body-body mo rin. Parang tao rin yung hayop kung makita mo. Kung parang tao yung hayop, yung mga tao mismo, hayop din. Nakasulat din sa Bible yan eh. Pero iba yung tao ngayon. Mataas ang katalinuhan nila eh. Pwede bang magkaroon ng katalinuhan ng technology pero wala sa larawan ng Diyos? Ang unawa ko kasi noon, pag may larawan ng Diyos, high-tech yung tao. Pero sariling unawa ko lang yun. Pwedeng mali ang unawa ko. Pwedeng may high-tech yung tao, hayop ka pa rin. Oo, sibilisado ka. Matalino ka. Mataas ang siyensya mo. Pero hayop ka pa rin. Mamamatay ka parang hayop. Nakasulat sa Ecclesiastes yan eh. Revelation sa letter D yan. Parang type na rin yung Genesis 6, no? Pero, ang pinag-usapan natin, tumingin ka sa tao ngayon, parang wala silang interest. Maliban, i-assert mo eh. Pag assert mo, dun pa lang, let us make man and earth. Kasi anak mo eh. Hinayaan mo lang may influence siya ng mundo. Parang hayop lang siya ng mundo. Angat ka lang sa hayop, pero, so what kung mas angat ka? Parang Revelation. So what kung mas angat ang revelation mo? Hindi naman kayo bereyan, di ba? Pwedeng mas angat ka sa iba, pero Nicolaita ka pa rin. O hayop ka pa rin. So, yung... May quote si Brother Branham about prehistoric man eh. Oo. Sa question and answer, what's the serpent was
like a prehistoric man, something next to God or next to man. And the Oo. only thing, if any other animal would happen to Satan, would get on them. The seed would have Oo. not mixed with the woman. May, Wala pang may nauna pa pala, Brother Francis, yung ano nga, mahaba. Mahabharata, isa yan sa mga marami pang ibang libro ng India. Mas nauna siya kumpara dun sa Sumerian. Actually, pag 3000 BC, ilalim pa rin ni Adan yan. Pero pwedeng magkaroon ng writings after Adam. Pero ang kinikwento niya beyond time pa. Parang Bible din natin, no? Kinikwento yung beyond time. Parang digmaan to, no? Along 7,000 years eh. Opo, 7,000 years yung nakakalipas. Oo. So, Pag 7,000, lampas na sa 6,000 ang sagad natin para sa Human Creation Week. Sige, sige. kaya nag-occur daw siya. Ngayon, sabi dito, nag-start daw to ng, dinate daw to along 5,000 to 7,000 years ago. So, yung dating siya is 3,100 BCE. Parang ano to regarding many Indian tradition linked to the war started of Kali Yuga. February 18, sabi niya, in Krishna departure placing the war around 3,100 BCE. So ang astronomical estimate using astronomical data doon sa epic na yon, some researcher proposed the dates 3,000 or even 5,561 BC. So ito yung ano niya, yung may archaeological evidence, may geological evidence, archaeological finds, mga binanggit nila. So itong mga to, hindi to yung ano lang, basta hearsay lang, no? Totoo ito yung nangyari na to. Ayun lang. Bukod sa Mahabharata, meron pang Bhagavad Gita. Pero ang kwento, ancient aliens ang papasok nito. May gera noon. Pero yung gera niyan, wala pang atomic bomb yung tao. Pero magiging ano yan, no? Archaeological evidence. Meron daw sa India, may atomic blast. Na meron pa napapanood na Tartaria. Pero itong Tartaria, parang 1800s lang. Na may mga lugar na parang may atomic blast, naging parang na-fuse yung lupa, naging salamin. Pero yan 1800 yung Tartaria, sabi nila. Pero ito naman, wala pa sa panahon ni Adan yung gerang atomic. Atomic war yan. So parang technological war yung kinikwento ng Indian epics. 3,900 BC pala. Parang may sulat na yan nasabi nila along 3,900 na may war 7,000 years ago. So, ganito. Kahit na malapit-lapit sa panahon ni Adan, ibig sabihin, kahit nabuhay na si Adan, technological war yan eh. Hindi lang atomic ha. Meron daw lumilipad. May flying machines daw. Tapos spaceships may high energy weapons, lasers, ganyan-ganyan, lightning. So, yun ang ginagamit ng ancient alien para imbis na sa Diyos, naniwala na lang sa aliens. Pero ang problema, yung sa Bible, yung mga Bible Christians, hindi maniniwala siguro yung Bible Christians na may high-tech na noon. Pero meron sigurong Kristiyano, halos naniniwala na rin sa aliens, no? Pinaghahalo nila. Pero paano natin ipaghalo ng tama? Ang simpleng paghalo ng tama, bago pa si Adan, yung type ni Nebuchadnezzar tsaka ni King of Tyre, may merchandise na noon. Nabasa niyo ba sa Ezekiel 28 na may merchandise na noon? Of course, si King of Tyre may merchandise. Pero binabalik niya yung nakaraan. Yung kay Nebuchadnezzar naman sa Isaiah 14, though that weakest the nations.
May nations na noon. Pero si Satan yan ha, yung si Nebuchadnezzar, tinipe kay Satan na Lucifer naging Satan. Si Lucifer naging Satan sa Ezekiel 28 naman, may merchandise na raw. Basahin niyo mabuti sa Ezekiel 28. Yung kinikwento naman niya yung kayamanan. May kayamanan noon pa. Di ba? Of course, sa paliwanag ni Jackson, billions of years yan bago sa panahon ni Adan. Pero parang sa kwentong ito, malapit-lapit lang. Parang yung gera, parang ganito. O naniniwala ko nahulog na si Lucifer matagal-tagal na. Naging Satan. Pero, yung proseso dito sa lupa, magkakaroon pa sa lupa ng pamumuno na sibilisasyon. Parang ganyan. So yung pagdating ni Adan, parang maaagawan si Satanas ng pamumuno sa lupa eh. Yung pamumuno sa lupa, yung mundong walang Diyos. Kay Amos, literal sa Africa to, yung binabanggit sa 13 ng Ezekiel 28:13. Yung merchandise, Oo. Africa. Oo, sa Africa. Malapit lang sa Africa. Yung Tyre along Levant, along Palestine, along ano yun, Noon, Jordan. Nasa Lebanon yan actually. Yung Tyre ay isang isla malapit sa Lebanon. Bansa ng Lebanon ngayon. So, nawasak siya dahil winasak ni Alexander the Great. Pero, yung kinikwento ng Diyos, paatras siya kay Lucifer, ginagamit lang yung King of Tyre tsaka si Nebuchadnezzar. Ayan, nakita nyo yung Tyre and Sidon, no? Yung Tyre and Sidon, binanggit ni Kristo yan ng Lebanon. Yung Tyre actually, isla yan. Ngayon siguro karugtong na ng mainland. Pero, dati, hindi yan karugtong na mainland. May prophecy nga nung mapapabaksak siya. Kay Alexander the Great. Pero nung sinulat yan, panahon ni Ezekiel, wala pa yung Alexander the Great. Panahon ni Ezekiel, Nebuchadnezzar pa lang yan. Okay. Si Isaiah naman, wala pa si Nebuchadnezzar. Syrian Empire pa lang yung ano. Kaya prophetic yung mga biblical vindications na yan. Ang gusto ko lang sabihin sa gera, high-tech ang gera. Kung high-tech ang gera, hindi panahon ni Adan yan. Yung nagigera, hindi si Adan yung may high-tech. Ngayon lang tayo may high-tech. Pero yung high-tech na kinikwento doon sa Mahabharata, Bhagavad Gita ay space age eh. Parang ancient alien na high-tech eh. O sige, pakireport mo na yung first asterisk, Sister Yen. Ano yung na-research mo? Yung Mahabharata daw, epic daw to na napakatanda mula sa India. At isa sa pinakamahabang text sa kasaysayan ng tao. Kahit daw na pangunahing religious at philosophical epic siya, naglalaman din daw to ng paglalarawan ng napakahabang panahon, advanced societies at mga nilalang na higit sa karaniwang kakayahan ng tao. Technology. Ayan. Binabanggit nito yung malalawak na cycles of time na tinatawag na yugas. Mga pati na rin yung mga digmaan na gumagamit nga ng advanced weapons. Advanced weapons. Weapons at Tapos yung cycle technology. niya, oo. Hindi lang libo, dekada yung history niya, no? Mga advanced na weapons at technology na inilarawan daw bilang sobrang lakas at halos na parang Diyos. So, meron din daw itong mga tauhan na may kakaibang kaalaman na may mahabang buhay at pambihirang kakayahan daw para daw sa mga sumusuporta sa pre-Adamite theory. Yung mga detail na to hindi lang daw siya myth, posibleng distorted memories daw ng isang napakasinaunang mundo na naipasa sa pamamagitan ng oral traditions at kalaunan daw na naging mythologized.
Mm. Okay. Mayroon pa akong sasabihin eh, yung pwede sabihin imahinasyon lang yan, di ba? Pero meron silang sinasabi na patunayan na didiscover totoo. Halimbawa, merong alimutan ko yung term eh. Merong Diyos-Diyosan sila na gumawa ng batuhang daan sa isang isla sa India. Pero papuntang dagat, may batuhan daanan. Later, na-discover ng siyensya, merong nga. Pero ang kwento nung yung mga epics nila, parang mythology eh. Parang fantasy, parang yung Iliad and the Odyssey. Ang tingin ng nila parang gods and goddesses, parang kwentong tao lang. Pero napatunayan parang may Troy pala sa Turkey. Ganon din dito sa India, alimutan ang pangalan nung causeway, yung land bridge, yung semento na ginawa raw ng isang hari na gods and goddesses noon. Napatunayan na meron pala. Paano mo i-account? Siyempre, para sa ancient alien believers, patunay na may aliens natin. Pero sa Kristiyano, ang aliens, siyempre, mga supernatural beings na yan. Kung mayroon na una kay Batada, saan natin sila ilalagay kung kailan sila ginawa ng Diyos? Halimbawa, kasi ang tao, sabi sa Genesis, ginawa sa ika-6 na araw eh. Saan natin ilalagay yun? Di ba, Alam mo sabi na rin ba na, yung Human Creation Week? narinig ko na yun, pero sabi, unang tao ginawa si Eva, di ba? Tapos sa Genesis 3:20, si ibang lahat ng ina ng lahat na nabubuhay. Paano natin ikukunin sa biblical yan? O sige, ang unang tao na nabanggit sa Bible, ang tinutukoy sa larawan ng Diyos. So si Adan, yung attempt kay Adan ay malalalang sa larawan ng Diyos, katulad yung mga anghel. So yung tao bago si Adan, hindi yan katulad ng anghel na may larawan ng Diyos. So larawan ng Diyos, dalawa yan, yung pasadong born again at yung di pa pasadong born again. No? Bagong term ko yan. Which is yung nanagumpay at hindi pa nanagumpay. Para yung may larawan ng Diyos yan. So si Lucifer may larawan ng Diyos yan. Bago yan mahulog. Bago siya hindi pumasa. So yung sinasabi mong ilang araw na gawa, yan yung turo ng young earth. Kung naabutan mo, yan yung traditional na turo. Progressive tayo eh. Dati ang alam nga ng tao, yung mundo natin, earth lang eh. Then alam nila yung solar system lang. Then na-discover nila may galaxy pala, Milky Way. Then na-discover nila may marami pang galaxies. May clusters, kung ano, laki-laki pala ng universe. Part ng progressive revelation yan. Yan yung topic na parang naglalayuan yung mga stars, anong type niyan. So, ganito rin itong yung panahon ni Adan, yung mga tao, ang alam nila, syempre ang alam nila ay nasa Bible na memorize ng tradisyon na lahat mula lang kay Adan. Pero later nalaman nila bago pa kay Adan may mga hayop na. Parang ang mundo pala more than 6,000 years ago, akala na yung panahon lang ni Adan, doon lang nila lang yung mundo eh. Yan. So parang part ng progressive revelation yan. Pag letter C na tayo, between young earth and old earth, may ebidensya sa Bible na old earth. Kahit na minsan nanalo sila sa carbon dating na, palpak yung carbon dating niya. Pero, pa rin, kaya nila nalaman yung 4.5 billion years ago dito sa molten earth. May orasan kasi yung atomic clock. Yung mga uranium may orasan yan. So doon nila trace. Pinahintulot ng Diyos yung karunungan yan para matrace mo yung makita rin yung glory niya. So so nalaman nila may mundo pa before tao. Kaya may picture na si God na prehistoric earth eh.
Tapos, ngayon, part ng progressive revelation natin, gaano kasi bilisado yung tao? Kasi sa naabot ko, prehistoric animal, mga ano lang yan, mga primitive lang. Primitive lang yung mukhang tao nun. Pero ang progressive revelation ngayon, parang hindi primitive. Parang advanced. O yan yung dagdag na topic ngayon. Parang yan ang shortcut na mensahe natin ngayon. Pwede ba magkaroon ng advance bago pa ang panahon ni Adan? Bekli, Tepli, kung ano na pa yung na ano ninyong mga megaliths, no? Kung yung talata na unang tao sa larawan ng Diyos. Pero sinabi naman ng Bible, let us make man in our image. So yung tao sa larawan ng Diyos, si Adan. Si Eva, yung ina ng lahat ng nabubuhay, hindi mo pwede sabihin lahat ng nabubuhay literal. Kasi lahat na nabubuhay, hindi lang naman tao eh. So tinutukoy lang yung lahi ni Adan. Yung in the image na, yung nakikipagdiling na yung Diyos sa tao. Yan ang sagot sa talata na siya ang ina ng buhay. Kasi kung magiging stricto ka sa nabubuhay, damay mo na yung hayop, yung puno, yung bakterya. O si Eva yung ina nun. Kung Tanong madali. literal mo. Okay. Kung mayroong prehistoric man nung una pa na ni Adan, Eva, paano yung sinasabi ng Bible dahil sa isang tao pumasok ang kasalanan? Bahagi ba sila doon? Kasama ba sila doon? So walang Ibig sabihin, may kaligtasan sila kamatayan kasi doon. yung kamatayan nung nag-rebellion si Lucifer. Yung cycle ng mundo galing sa rebellion din yan. Nakikita niyo yung mundo na may chaos bago pa sa panahon ni Adan. May dati nang nagkasala bago pa kay Adan. Yung kay Adan parang repetition lang ng history yan eh. No, yung prehistoric yan, may kasalanan, may itim dyan, di ba? Sinimplihan lang ni Gunn. Sinimplihan din ng Methodista, sinimplihan lang ni Jackson na may creation noon, namatay lahat. Pero sa turo ko dati pa, noon pa, hindi namatay lahat. Pero nagkaroon ng chaos. So kung aabanta ka sa panahon ni Adan, by the time sa panahon ni Adan, parang i-advance ko na yung paliwanag. Letter C. Sa labas ng garden, meron pa rin chaos. Meron pa rin sibilisasyon. Meron pa rin kinakatakutan si Cain. So, meron pa rin makukunan ng asawa si Cain. Parang serpente na rin. Hindi naman serpente ang tawag dyan kasi ang serpente, huling terminology na lang yan eh. Kasi nung hindi pa pinalo ng Diyos yung taong nagtukso kay Eva, hindi pa serpente ang tawag sa kanya. So, yan ang tawag ko nga doon dati, struggler. Struggler, yung tinatawag nating naging serpente, struggler na nangamuhan, nagpaampun sa garden. Ang turo ko nga nun, kokonti lang sila eh. Pero in reality, marami pala sila. Sa bagong paliwanag ngayon, magiging may sibilisasyon na sa labas ng garden. Ang mangyari lang, ang pagsimula kay Adan, nagsisimula, kung magtatagumpay si Adan, beyond time, tagumpay si Adan, sasakupin mo ng Garden of Eden yung buong earth. Parang new heaven, new earth agad, no? Kaso hindi siya managumpay. So, kay Kristo darating yun. Sasakupin. Okay. So, sumabay na yung pagkalat ng tao sa pagkalat nung dapat nasa larawan niya. Yung larawan niya, may struggle, may hilahan. Dati, walang hilahan. Nung walang hilahan, parang hayop lang silang namatay. Sabi sa Ecclesiastes. Parang baboy lang namatay, aso lang na namatay. Yan. So yun. Wala silang lake of fire, walang great white throne judgment. Wala silang accountability. May accountability dyan, anghel. Anghel yung tagapangasiwa dapat sa lupa. Yung watchers. Bukod sa Indian Mahabharata, napakarami niyan. May Bhagavad Gita, etc. 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 History yan, Sumerian Old Kings. So paliwanag ka muna, Sister Yed, sa nasa liksik mo.
Sumerian king list, isa daw 'to sa sinaunang tala na naglilista ng mga hari na namuno bago at pagkatapos ng isang malaking baha. Yung kapansin-pansin sa listahang 'to yung sinasabing napakahabang paghahari ng mga pinakaunang hari, minsan umaabot daw ng 10,000 taon. Sabi sa text, ang kingship descended from heaven at yung mga unang hari, ito yung namuno sa mga lungsod bago mangyari yung baha. Tas pagtapos ng baha biglang umiiksi yung haba ng paghahari ng mga hari na nagpapakita daw ng pagbabago sa kasaysayan. So yung pananaw daw ng mga pre-Adamite, yung Sumerian king list posible daw na ebidensya na may isang advanced civilization na umiral bago yung isang malaking baha. Inaano din nila na yung mga unang pinuno maaari daw na hindi ordinaryong mga tao gaya ng mga tao ngayon. At yung baha daw silbing paghahati sa pagitan ng isang mas naunang mundo at ng kasalukuyang human history. Dahil dito minsan nilang inihahambing yung Sumerian king list sa Genesis. Pero sinasabing mas umabot pa 'to sa nakaraan, posibleng lampas pa raw kay Adan o nasa labas ng Edenic narrative. Salamat sa report. At dati syempre nung una ko makita yan sa Hollis Bible Handbook, nasa Binondo pa yata ako eh. Meron kasi yung Hollis Bible Handbook doon. Tapos ang Kristiyano, parang hinahalimbawa na lang yan yung lineage ni Adan. Umaabot ng 1,000 taon si Adan. Dati, hindi ako naniniwala dyan. Kasi traditional pa yung unawa ko eh. Nagahang lang ako, baka nagkakamali sila, ganyan. Dumating na yung ancient alien na palabas. Palalabasin nila yung mga namuno sa tao noon, yung mga alien, no? Kumbaga yung tao galing sa alien daw, gawa ng mga alien. Mga Anunnaki, ganyan, kung ano na pa. Tapos, hang lang ako dyan, until, fast forward na ngayon, no? Dati ko nang alam na may kinatakutan si Cain, may nakikuhang asawa si Cain sa malayo. Kung kukunin mo na yung asawa ni Cain sa kapatid niya o pamangkin niya, the math that does not add up, no? Sabay yung 7th generation eh. 7th generation ni Adan, si Enoch, 7th generation ni Cain, si Lamech. So parang hindi add up eh. Tapos paano ka makakagawa ng syudad kung wala kang tao? Pararamin mo pa yung tao ni Adan. It does not add up. Okay. Tapos ngayon, dati nang may aral si Jackson Gunn na prehistoric man. Nagbigay lang ng konting clue si Barbanam. Pinogressive ni Jackson Gunn yung prehistoric man. Ngayon, progressive pa tayo. Ito bang prehistoric pwedeng advanced civilization? So, yan lang ang question dito eh. Advanced civilization ba yan o hindi? O mukha lang silang mga bakulaw? Mukha silang mga primitibo? So, tingnan nyo yung edad na to. Posible lang to kung anghel yan. Kung may supernatural beings. Ngayon ba may supernatural beings na sa kapaligiran natin? Hindi mo lang nakikita. Meron bang aswang? Si Lilith, isang halimbawa na ng aswang yan eh. Naging aswang Ang aswang parang hybrid ng supernatural being at ng tao. Iba pa yung hybrid ng hayop na serpente at ng tao. Kung paano nag-hybrid yung serpente at tao, pwede ba mag-hybrid ang supernatural being at yung tao? May katotohanan ba yung aswang na kung saan yung tao ay na-possessed, binigyan ng kapangyarihan? Mga vampira, mga manananggal, kung ano pa.
Mayroon bang totoong nagka-transform into hayop, baboy, ganyan. Sa Mangera daw may na-encounter eh. Marami na ikwento sa akin si Bernawel doon sa kanila. Maraming ganun. Pero biblically ba, totoo ba ang supernatural beings na yung tao ay nagkaroon ng power? May orasyon ka, magkakaroon ka ng power. Biblically, hindi yan salungat. Niisip lang ng traditional Christian na salungat. O, pagtata dito, posible ba may ancient civilization pero hindi sila tao? Una, kung may consciousness sa Diyos, anghel yun. Whether na hulog na anghel o hindi hulog na anghel. Pangalawa, yung mismong mukhang tao, ay mukhang hayop din pakatulad ngayon. Palang malalim na revelation yan eh. Yung nakikita mo pa ng mga tao ngayon, kala mo iba ka, talagang angat ka, hindi ka angat, hayop ka rin. Kasi hindi mo kinikilala ang Diyos. Wala ka lang pinag-iba, ang habol mo lang makalupang makalupang comfort. Wala kang pakialam sa afterlife. Wala kang pinaghahandang afterlife. Habol mo makalupang school, trabaho, libangan. O para ka lang pusa naglalaro ng daga. May isip din yan eh. Hindi, para lang sa paglilinaw. Yung bang creation ng female and male, yung image of likeness, naganap na ba yun o hindi pa? Magaganap pa lang? So yung bago pa si Adan, parang blueprint lang yan. Ibig sabihin, nahahati ang creation animals na may male, may female. Then pagdating na may larawan ng Diyos, ang male and female itatype na. So, sino yung kandidato na maging female ni Adan? Hindi pumasa. So, si Eva medyo pumasa. Hindi siya pumasa ng hustong-gusto si Eva. Ang ultimate na pasado yung bride. So, blueprint lang yung Genesis 1. Itong Genesis 1, sa Old Revelation, niisip lang nila kay Adan. Kay Eva. Pero sa Progressive Revelation, atlas abante tayo, sa nakalipas, yung pattern ng creation ng Diyos na may male and female, nagsimula na yan. So part of creation yan. Pero hindi si Eva yung final. Yung bride ang final. Si Eva, tipot larawan lang ng bride. Nakalagay rin yan sa Genesis 1:26, pero hindi nakikita ng iba. Hindi masyadong nakikita ng ibang Christian churches ng Genesis 1:26, si Kristo at ang bride. Ang nakikita lang nila yung panahon ni Adan at ni Eva.
Ang kailangan makita natin, yun ay blueprint. Itong Genesis 1 ay blueprint. Blueprint ng creation. So may human creation week, blueprint sa paglalang sa tao, at meron din colossal time clock which is blueprint ng buong creation. So ito yung tinitype ng Adan at Eva. Have dominion over them. Yan yung pagbalik nila after tribulation, no? Have dominion. Pamunuan mo yung sangkalupaan. Multiply and replenish the earth. So merong multiply na natural na tao sa mundo. Merong multiply in the church, which is dapat manganak kayo, dapat magbunga kayo. Dapat magkumadro na rin kayo. Yan. Mag-assist din kayo. Tulungan, kumbaga, tumulong kayo sa pag-alalay sa iba. Para tinatawag kong opisinalite. Okay, parang tulong sa ministry yan. Ano po yung posibleng connection dun sa pagitan ng Nephilim sa Genesis 6 at sa mga sinaunang mito tungkol sa mga higante? Itong Genesis 6, ang revelatory impact sa church, kung ano yung nangyari ngayon, nangyari noon. Yung nangyari sa Genesis 6, nangyari rin yan noon pa. Kumbaga, yung ginagawa ng demonyo, inuulit-ulit lang niya eh. Inuulit-ulit lang niya yung corruption. Kung paano niya sirain yung larawan ng Diyos. Parang binabalik lang ng demonyo yung dating kaharian niya. Na anong kaharian niya? Di ba? Kaharian pa rin ng demonyo ngayon. Dati kaharian ng demonyo yung bago pa si Adan eh. Pero hindi pa siya demonyo, kaharian ni Lucifer yun. Basahin niyo Ezekiel 28. Sing Isaiah 14, nagkasala na si Lucifer. So ano yung nangyari sa Genesis 6? May magagaling na tao, may mga superpowers, may mga Marvel super comics, DC comics. May katotohanan yung superpowers na, yung nga lang, akala natin kwentong pambata. Bakit na pala nakalagay si Lilith dyan? Kung paanong naging aswang si Lilith, may nangyari na rin noon yan. So, yung istorya, yung mga naglalaro ng games, mga Ragnarok, kung ano-ano pa dyan, pumapasok na kayo sa occult. Pero kung kayo yung Berean nagsasaliksik, sabihin Berean is matured Berean pastor muna kayo bago kayo nagsaliksik dyan, ano? Yan, nagkukwento sila noon panahon, before Adam pa. Parang wala silang Adam eh. Wala silang Bible story. Parang noon may demonyo na, may occult na, may supernatural beings na noon. So, ang shortcut nitong letter D, bukod, yung panahon natin, nangyari na yan sa Genesis 6. Yung nangyari sa Genesis 6, nangyari na yan sa pre-Adamic, prehistoric times. Okay? So, yung nangyari kay Lilith, huli lang yan. Pero bago si Lilith, may nangyari ng ganyan. Ibig sabihin, bago pa sa panahon ni Adan, may mga demonyo na. At yung demonyo nakipagsanib na, may mga Bigfoot na, kung ano na pa, may epekto na siya sa humankind. Yung humankind, hindi in the image of God, hindi yung Adamic humankind. May epekto na siya, itong humankind, ito na rin yung animal kind. Bakit pala sa 5th day and 6th day, yung paglalang sa hayop, yun din ang paglalang sa tao. Parang sabay sila, no? Kasi nung before Adam, yung hayop at tao, yung mukhang tao, ay halos iisa. Hayop lang din sila. Madali lang sila maposes. Ang may hawak talaga sa kanila, yung fallen angel na. Siyempre, bago fallen angel, hawak na sila eh. How much more kung fallen angel? After fallen angel, sa panahon lang ni Adan, magkakaroon ng bagong bagong administration. Bago si Adan, hindi take over ni Miguel o Gabriel yung mundo. Hindi na take over yan. So, malayang nakaka-impluensya ang Diablo sa mundo. Kay Adan lang nagsimula na mawawalan siya ng kapangyarihan. Hindi automatic na wala dahil nandyan si Adan. Kailangan nagumpay pa si Adan. So, hindi lang nagsiselos sa kwento nila, kwentong Muslim, etc., kwentong iba. Nagsiselos si Satanas kay Adan. Hindi yun selos.
mawawala sa pagiging admin si Satanas. Pag kumalat si Adan, magiging parang kung ano yung tinuturo natin sa eternal age. Anong gagawin ni Kristo pagbalik niya? Ganun dapat si Adan. It's a new beginning. It's a new administration. Kailan manugumpay muna si Adan? It will take thousands of years din yan. Kaso, bentahe siya eh. Alang-alang sa asawa, bentahe siya eh. Para bang pinagpalit niya yung Diyos sa asawa niya. Oh. So, kinuha na lang Diyos. Nakita naman ng Diyos mangyari yan eh. So, mayroon pa siyang plano, which is pag tinalakay natin yung born again, yan ang susunod kong topic na. Isip lang magandang pamagat. Yung logos of God na mahuhulog yung tao, part lang pala yan ng born again. Kasi ang alam nilang born again dahil nagkasala eh. Kung Arminian ka, ayun, parang panakip butas ng Diyos. Pero kung beyond time, predestinado, ang pagkahulog ng tao, part ng born again experience pala yan. Part ng pagsubok, part ng Galatians 4. So itong kay Adan, kung related sa born again, bahagi lang ng born again experience na mahuhulog sila at tutubusin, mananagumpay. Yung type niyan, yung ano yung nangyari ngayon, nangyari noon sa Genesis 6. Ano yung nangyari sa Genesis 6? Nangyari na rin before time. Before pre-Adamic time, before prehistoric time, which is pre-Adamic time. Nauulit lang. Dati nang may demonyo, dati nang may aswang. Dati nang may possession, dati nang may Huling lang si Lilith. Huling na lang yan. Kaya nakalagay Lilith yun eh. Parang repetition of history. So kung dati, ang turo galing kay Jackson Gunn, Apostolic Doctrine, letter D, which is descendants, angels, hindi sila yung sons of God. Parang hindi na ako pure Jacksonite, Gunnite na hindi angel yung nagkohabit. Sa Apostolic Doctrine, letter D, number 4, letter E pala yan. Meron akong birada dyan tungkol sa anghel. Seed lines. Ayun, sons of God. Yan, Genesis 6. Tingnan yung Genesis 6. Sons of God can't be angels. Because righteous angels don't sin. Don't sin. Okay. Number 2. Wicked angels are no longer called the sons of God. Number 3. Their fall was before man. So, hindi sila nahulog lang Genesis 6. Number 4, angels cannot marry. Okay. Hindi ko binabawi yung turo ko rito kasi kung ano yung paliwanag sa Genesis 6, ganun pa rin. Bakit sabi mo may nangyaring cohabitation yung supernatural sa natural man? Nangyari by spoken word na lang natin. Tama pa rin yan. Yung nakasulat na sons of God, hindi yan yung kampo ng demonyo. Hindi doon lang nahulog yung kampo ng Diyos, ng Miguel, Gabriel. So ano yung dating paliwanag sa Genesis 6, ganun pa rin. Pero by, tawag natin, parallelism. Kunwari, ang abot ng ibang denominasyon, yung mga sons of God niyan, ay mga anghel. Mahirapan sila magpaliwanag. Sabihin, doon lang nahulog. So, pero ito yung pangalawang tanong. Pwede ba na yung mga demonyo labag sa kalooban ng Diyos magbago ng DNA ng tao? Parang i-possess nila. Nakakapanood niya kayong Exorcist, diba? Nagbabago yung mukha. Nagkakaroon ng kapangyarihan yung napopossess. So, pwede ba kahit magbago pa yung nila? Pwede. Hindi lang nakasulat dyan. Pero parallelism, kumbaga ito ay spoken word na to. Spoken word na to. Kung totoong istorya ni Lilith, nangyari kay Lilith yan. Pero alam natin sa ibang bagay nangyayari yan. Sa patuto ng iba.
kung biblically nasa Bible si Lilith na tinatawag na screech owl, yan ay katulad ng serpente, tapos na nangyari. Nahatulan na yan. Ibig sabihin, kung may nangyari, sa Genesis 6, may mga supernatural na tao. May supernatural power yan. Minsan, isang tao, kaya niya 7 tao, 10 tao. Lumilipad pa yan. So, parang milagro rin, ano? Supernatural nga lang. So, nangyari yan. Nangyari yan dati. Yung Genesis 6, hindi yan bago. Yung aswang, di lang nagsimulan Genesis 6. Yung aswang, bago pa, nung nahulog pa lang si Lucifer, nag-start na yung mga aswang. Kasi hawak niya yung mundo eh. So, yung nakikita nyo yun, totoo. Yung mga nilalaro nyo sa games, totoo. Yung mga occult, ancient daw na ganyan. Ancient demons. Sumasanib nga sa baboy, sa tao pa kaya. Oo. Hindi lang to sanib. Kaya niyang baguhin ang tao. Kaya niyang bigyan ng kapangyarihan ang tao. So yun nababalitaan nyo, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Tingnan mo, universal yung ano nila. Before Adam yan. Hindi yan Genesis 6 lang. Pero Genesis 6 merong ganyan. Inuulit lang ang istorya. In a Revelation. Ano ba yung panahon natin? O ganun din. One day, palalabasin yan sa impyerno. Maglilipa na sila. O, inapapanood sa Ghostbusters na parang naghihintay lang sila makawala para makapano sa loop. Yung pelikulang Constantine, gusto lang nilang makapasok sa mundo natin. Pinipigilan lang sila ngayon eh. O, pagdating Revelation period, gusto nyong paiwan? Pakakawalan lahat yan. Sige, torture nila kayo. Ito-torment nila kayo. Katulad sa Bible, ito-torment nila kayo. Ibig sabihin, yung angels, ang ibig sabihin na nag-cohabited, Genesis 6, hindi dahil nakipag-sex physically. Kundi ang ginagawa niya, yung possession na katulad doon sa yung palabas na exorcism, nagmukha siyang aswang din eh. Possession. Tama? Oo. So yan ay... Pero minsan may sexual din. Yung sexual saka yung type natin Yan, sa Biblia. Ano incubus ba yan? May incubus saka succubus. Yung incubus lalaki, yung succubus babae. So demon spirit o demon of sex. So kung lalaki ang demon, syempre babae ang bibiktimahin niya, incubus ang tawag. Yan ang type nangyari sa serpente. Hindi pa siya incubus dati, pero para siyang naging incubus in the flesh. Ngayon, maraming mga playboy ngayon, incubus yan. Tao yan ha. Pero kung umakting sila, parang ganyan. Ang hanap lang nila, magpalit-palit ng boyfriend, girlfriend. Ayaw nila mag-asawa. Aatras yung nangyari ngayon, aatras ka sa nakalipas. Diba? Sira na yung biblical LCM sa mga tao ngayon. Kaya kailangan kayo maaga pa mag-train na kay LCM. Kasi hindi biro rin. Papapasukin nyo sa ordinary school. Anong itatanim sa kanila? Okay mag-boyfriend, girlfriend, okay magpalit-palit. Hindi nyo alam, nagpalit-palit na sila. Kaya yung may pamangkin kayo dyan, gamitin nyo yan, pang-kontrata. Kung ganito mangyari sa anak mo, nagbo-boyfriend, nag-break na nga sila eh. Habang maaga pa, paampon mo sa akin, at pakokorek na ako, hindi ako ano lang, academic kahabol ko. Habulin ko yung spiritual nila. Na sana makahanap na maraming ka-sharing at magkaroon ng matinong LCM yan paglaki. Okay. So, yung may sexual din talaga yan. May sexual din yung nangyari sa mga dati. No? Hanggang Genesis 6, may sexual din yan. Pero hindi lang sexual. Ibig sabihin, hindi lang sexual yung nangyari. Hindi ko na kailangan through sex lang para ma-demonyo yung ano mo, magkaroon ka ng genetic na demonyo. Eh. Pero binibigyan din sila ng ganung experience. Ibig sabihin, kino-confirm mo tama ang unawa ng mga denomination regarding Genesis 6. Yung anghel talaga nagsipag-asawa. Hindi dahil sa verse. Pero totoo yung unawa nila, pero hindi dahil sa verse. Ibig sabihin, yung paliwanag sa verse, totoo pa rin yan. Na hindi yan rekta po rekta yung sons of God, yan yung demonyo. O yung may bago palang nahulog. O ito. Ayan yung picture na sabi ko 5 months to torment kayo, lalabas sa lupa. No?
mangyari sa tribulation. Yan yung relevant sa atin ngayon. May konti-kuning nangyaring ganyan. Pero takutin nyo dapat ang kapatiran nyo natin, pamilya natin. Dapat nag-evangelize na tayo sa isa't isa. Gusto mo mag-relax, ha? O, ito yung abangan mo, napanood mo yung exorcist. Lahat ng tao magaganyan. Gusto mo maiwan dito sa lupa. Takutin nyo lahat. Kailangan, nananakot na tayo sa isa't isa para, maghanda tayo kasi nagre-relax tayo eh. Ligtas na ako, hindi ko kailangan gawin niya, mag-effort, no? Yung effort ko mababa kumpara sa effort ng sanlibutan. O iwan ka. Ipantay mo man lang, pakita mo sa Diyos, sincero ka, di ba? Okay. Ngayon, ang tinatanong mo, unawa ng denominasyon, tama. Kung sa verse, mali. Pero may katotohanan yung sinabi nila, pero hindi gaya ng paliwanag nila sa verse. Kasi sa kanila, hindi yan lahi ni Adan sa lahi ni Cain. Although may church din ganun, Sa karamihan ng Kristiyano, so may konti pa rin naniniwala, denominasyon na lahi ni Adan, lahi ni Cain. Karamihan ng Kristiyanong denominasyon, nahulog yung anghel. So either yan yung mga demonyong anghel, o yan yung mga bagong hulog na anghel. So ang unawa ng denominasyon, so yung verse na yan, dyan sila mali. Tama pa rin yan. Yan ang mali ng denominasyon. Yan pa rin ang katwiran na babali sa kanila. So paano natin ibaback up ng Bible? Kung hindi yung verse na yan, spoken word ang tawag natin. May spoken word tayo ng Lilet, hindi lang Lilet ang spoken word. May talata tayo ng Lilet na aswang na yan. So, spoken word na yung pupuno doon sa meron bang talagang aswang, meron bang talagang possession. May verse tayo ng possession eh. May verse tayo na makapangyarihan yun na possess eh. Oh, yan na yung pinakamalapit nangyari sa Genesis 6 na may sexual din. Ngayon, tanong, pwede ba nangyari yan habang nangyari din nagsama yung dalawang lahi, yung dalawang magkaibang Pwede. Hindi lang nakasulat, pero by spoken word. Parang nakasulat ba sa Bible na basa si Kristo? Yan ay spoken word. Common sense, understood na yan. Maraming hindi na nakasulat sa Bible, pero talagang nangyari. Malalaman mong talaga nangyari kasi, yung ebidensya sa dati nang nakasulat ay matibay. Regarding ancient megalith, Oo. so pwedeng totoo na yung ancient civilization, meron silang advanced technology na yan, katulad ng Stonehenge, yung kahit nandun sa Easter Island, yung mga mukha na malalaki. Tapos yung kasama yung Nazca Line. So, pwedeng yan, yung mga tao lang na wala sa imahe ng Diyos o anghel sila. Tapos anong klaseng yan, dito, advanced technology ba yan? Meron silang technology noon na di pa natin abot. Realidad yan. Ngayon, kung may future topic kung King Solomon's Demons, di ba? Pwede gamitin yung anghel dyan. Kasi ginamit ni King Solomon demons. At kinagit ni King Solomon yung mga demons para magbuhat ng mga mabibigat. So yung anghel tsaka yung high-tech, hawig. Sabi nga ng iba yung high-tech mo ngayon sa mata ng hindi nakakaalam, parang magic. Ang tatawagin mo raw magic, sino ba yung nagsabi niyan? Yung advanced tech ngayon, sa mata ng mga sinaunang tao ay magic. Yung lumilipad magic, yung picture magic, yung audio recording magic, telepono magic. Pero high-tech, technology lang yan. So, atras tayo. Maghahalo na to. Supernatural and high-tech, magkakarugtong yan. Sa Genesis 6, hindi lang tinuruan nila ng high-tech yung tao. Tinuruan nila ng supernatural power yan.
In Genesis 6, actually, naulit lang yung istorya ni Cain eh. When Cain builded a city, may engineering works yan, may plumbing yan, kung ano pa, may masonry yan. Alam mo yung technology dito? Lumalabas yung bato-bato dito ay malambot pa, kaya na shape nila. Di ba? Ibig sabihin yung masonry na yung knowledge daw pinasa-pasa, tapos ang sabi ng tag dito, ano ba yung conspiracy theories, yung anghel talaga yung nagbigay ng knowledge sa kanila. Genesis 4, nangyari yan. Genesis 6, mas lalong nangyari yan. Kay Nimrod, mas lalong nangyari yan. Pero hindi masama lahat yan. Kasi yan yung part ng tree of knowledge of good and evil eh. Pag binigyan ka ng karunungan, anong gagawin mo sa karunungan? May pwedeng maging mabuti, pwedeng maging masama. So itong scientific knowledge, hindi against yung lahi ni Adan dyan. Pero para sa mga mukhang hayop, hindi, mukhang tao pero hayop lang sila, yan lang ang pinakamataas nila. Pansarili lang, pang 666, pang sariling ego lang. Hindi, wala silang kinikilalang Diyos. Pero itong ancient alien may kinikilala, pero hindi Diyos ng creator eh. Ang kinikilala nilang Diyos, ano eh, kinikilalang Diyos yung mga ancient aliens. Sabi ni Daniel, lalago yung karunungan. Ah. Kumpara noon sa ancient knowledge, wala pa tayo sa kalingkingan nila. Sabi ng mga ancient alien theories. Lalago nga kasi nagsisimula pa lang tayo. Pero nahulog si Adan, kaya naging Diyos-Diyosan yung karunungan. Kasi parang ganito, masama ba yung school? Hindi. Pero naging Diyos-Diyosan ng mga magulang yan. Kasi yun lang ang i-assert nila. Hindi na sila mag-assert sa spiritual EA, etc., etc., etc. So, naging Diyos-Diyosan ng school. Parang naging Diyos-Diyosan yung halaman. Gawa naman Diyos yung halaman. Gawa naman ng Diyos yung araw. Gawa naman ng Diyos yung winter solstice. Pero naging Diyos-Diyosan lahat yan kasi they have the capability to know God, but they did not glorify Him as God. Romans 1:18, 19. That which may be known of God is manifest in them. But they glorified Him not as God. But nag-focus sa creature, the creation. No? So, Diyos-Diyosan, naging Diyos-Diyosan yung science kasi hindi nila pinang-glorify sa Diyos. Ito, nagka-Facebook tayo. Yung mga anak nyo, baka ginagamit yan pang worldly. Pero ang gusto ng Diyos, gamitin nyo yung Facebook at yung cellphone para sa Diyos. Pinaintulot niya, magkaroon ng ganyan para guminhawa tayo. Hindi. Ginamit para, panglibang, agaw at attention. Well, imbis na scribe post, kailangan lang sa atin mag-scribe post. Kung may revelation tayo sa church, at kailangan mag-scribe post kayo, at kung di ka nag-scribe post, akbayan kita. Ganun lang. So, sa progressive revelation ministry natin, sa hukom ministry natin, sa church, kailangan alam mo yan ay nagiging Diyos-Diyosan, para alam mong gagawin mo. Kailangan mauna magamit yan sa Diyos para yan ang ine-enjoy ng bata. Hindi, mahirap makapasok ang worldly. Inuna niyo yung worldly binakante ninyo kasi ang focus nyo lang academic. Ang pinakamatinong gamit nyo lang sa cellphone academic. Pero pagdating sa spiritual, ang konting-konti. Sobrang kalingkingan lang. So kailangan yan ang maximum. O balik tayo. Yung science, dati, meron, pero ginamit ng demonyo. Nagamit nga ni Solomon pagtayo ng templo. Pero si Solomon din natukso, no? Nahulog din. So halo yung science, technology at yung supernatural. Yung occult, yung witchcraft, kung ano na pa. So pagpasok sa same story lang ngayon. Yan ang leksyon natin dapat ngayon. Ang tinatangkilik mo ba ay pinang-glorify mo sa Diyos o pansarili mo lang? Yan yung nahuhukay nila ngayon. Ginagawa nilang Diyos-Diyosan ngayon, yung mga ancient aliens. Bakit? Ay, hindi dahil kay Adam and Eve, kundi dahil meron pa talagang ancient, ganyan. Lalong nalihis yung tao. Naagaw ang attention sa Diyos. Yung megalith, marami pa yun. Yung Baalbek, meron pa yung pyramid, meron pa yung
Yung Temple Mount, ang laki-laki. Ito Temple Mount pero yung ilalim niya, yung bato niya, ang laki. Yung Baalbek, yan nasa Lebanon Tapos, technological O parts. Ano yung O parts? Out of place artifacts. Ang biglang nagkaroon ng carburetor doon sa sa bundok na billions of years old. Paano nagkaroon ng carburetor? Ha? Kasi, Sa buong mundo may mga kinocompute nila, pyramids parang hindi kaya ng tao yan Sa buong mundo maraming pyramid. Hindi lang Oo, isa. ang dami. Hindi lang tatlo. Kaya nga, may pyramid sa Romania. May pyramid sa Amerika, no? Sa China, meron din. Bakit? Parang pa rin. Hindi lang Egypt. Bukod sa Egypt, dun sa Sudan, marami pa. Marami rin mula sa space. Nakikita silang geoglyphs. Ano yung geoglyphs? May sobrang laking geoglyph. Nakikita mo lang outer space. Bakit may ganun? Ibig sabihin, yung mga may pinapakita sila sa langit. O talagang may bumabang anghel. May civilization dati. Okay? O yan yung ancient, yan yung geoglyphs. Sa Africa, marami. Parts na tayo. Out of place artifacts. Ano yung pinapatunayan natin? Imposible sa dating nila sa hukay. Imposibleng ngayon lang yan. Noon pa yan. Pero sabihin may high-tech na noon. Ito Baghdad battery. Paano sila natuto ng battery noon? Parang rediscovery lang ngayon yung battery, no? Yung knowledge shall increase. Parang restoration. Parang istorya ng restoration natin. Di ba? May original creation, then may fall, may restoration. May ganyan din pala sa science. Yung Baghdad battery, parang ngayon mo lang na-discover ulit yung battery. Ito mga spears, out of place artifacts ba yan? Mahirap daw gawin yan. Ito din, yung kabila. Yung dodecahedron ba tawag dito? Itong dodecahedron, parang advanced na yung pagkakagawa. Paano yan ginawa? May smelting process. Ngayon, kahit ngayon, mahirap gawin yan. Itong yung Antikythera. Nakita niyo yung picture sa kanan, sa ibaba. Antikythera. Nako-compute niya yung stars, yung moon, sun, moon, yung cycles, yung seasons. At ang akala ng mga tao, ito lang sa Swiss watches lang nakagawa ng gears. Maliliit na gears yan, Noon pala may nakagawa na. So, meron, Yung Tartaria na civilization daw. Ito, earthquake mechanism to. Yung sa kaliwa, baba, earthquake mechanism. Sa China, parang pang-detect ng earthquake. Napaka-sensitive daw, pero hindi yan masyadong aklain technological. Pero malalim na rin ang karunungan nila nun. Itong Antikythera, ito yung nakuha nila sa ilalim ng dagat Okay. Pero napaka-advanced. Malalaki po ba talaga yung mga prehistoric creature? Lumaki po ba sila or malaki na po? Dalawa. May malaki, may lumaki. Turo ko paano lumitaw yung mga hayop. Dati naniwala sa evolution lang. Naniwala pa rin ako ngayon. Pero naniniwala rin ako galing sa spirit realm, may mga beings doon na pumapasok sa dimension natin. Kaya bigla na lang lilitaw. Ito young earth, old earth na tayo, no? So, Brother, kaya po nilang kontrolin yung mga dinosaur? Yung mga dating anghel, yan yung turo ni Jackson. Yung mga dating anghel, parang aso lang nila yung mga dinosaur. Okay? So, mga higante, bakit mga po dinosaur. nagkainan? Kasi naggera yung anghel. Nagkaroon ng rebellion. 'Di ba pag may nagtatalo sa atin, nadi-discourage yung iba. Yung anak natin, nakita ng mga anak natin nag-aaway magulang. Yung anak wala nang yan, nawawalan din ng ng moralidad, nawawalan ng lalo sila magkakasala, lalo silang magbibisyo, lalo sila maghanap na worldly.
Kasi yung magulang ayaw makipag-coordinate. Pwede, kung di sila nagkasundo, may hukom eh. Ayaw lang lumapit sa hukom. Okay? Paki-report nga, Sister Yed, yung Young Earth, Old Earth. Ang Earth ba natin ay 1,000 taon lang? O ang Earth natin ay billions of years na? Okay, paki-report na. Sana ma-report mo yung isang pambali ng Young Earth sa Old Earth. Kaya ako naniwala na may galing spirit realm, may papasok na bagong hayop. May lumilitaw na bagong hayop. Hindi sila galing sa evolutionary tree. So yung evolutionary tree, ito halaman lang yata ito eh. Okay. Ang evolutionary tree, nanggaling lang sa isang hayop, yung lahat ng nilalang. So, merong pambali ang Young Earth sa Old Earth. Pambali laban sa evolution, no? Na yan ang naging batayan ko na hindi evolution lang. Yan, evolutionary tree. Galing yan sa isa lang. Meron lumitaw, wala siyang missing link. Naintindihan yung missing link? Bago ka naging between amphibians, fish, mammal, ganyan-ganyan yan. Sa gitna dapat merong transitory phase, may transitory na hayop. Pero wala eh. So yan ang ebidensya ko, naniwala ako na merong spontaneous creation. Spontaneous na galing mula sa spirit realm. Pero, naniniwala pa rin, meron ding evolution talaga. So parehong totoo yan. May theistic evolution. May ebidensya na old earth. Kung may ebidensya na may old earth, then may ebidensya na may pre-Adamic civilization. Yung mga fossils, carbon dating. Ano ibig sabihin replenish? Punuin muli. Sabi dating tao, no? Yung asawa ni Cain, saan niya kukunin? May tao sa labas, natatakot siya mapatay. O ganyan ang kabilis yan. Sa Young Earth, yung mga Young Earth creationist, Adam yung unang tao, hindi lang bilang hari, tagapangalaga, o kinatawanan tipan. Wala daw ibang tao o civilization bago siya. Maaari daw tinatanggihan nila yung theory ng pre-Adamite dahil paulit-ulit daw na nilarawan sa Bible na si Adam bilang unang tao. Sinasabi nila mula sa kanya nilikha ng Diyos lahat ng bansa. Naniniwala sila na yung kamatayan pumasok sa mundo sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan. Kaya daw yung pagkakaroon ng pre-Adamite na namatay bago si Adan, sumasalungat daw sa theory na yun. Tapos yung pangaunang fossil daw at sinaunang struktura, pinaliwanag nila bilang resulta ng global flood at hindi ebidensya ng pre-Adamite civilizations. Tapos sa Genesis 2 verse 5 daw, yung tungkulin daw ni Adan bilang tagapangalaga, hindi daw bilang indikasyon na may ibang tao sa labas ng Eden. O Young Earth yan. Yung Old Earth. Sa mga Yung Bible, ang mga Bible believers yan, mga Christian na may naniwala sa Old Earth. Okay, tuloy. Sa Old Earth creationist daw, umabot daw ng bilong-bilong yung taon yung mundo. At yung Genesis daw, maaaring basahin na hindi literal na pitong araw binuo yung mundo. Sa pananaw nila hindi daw si Aden yung unang biological na tao, pero siya yung unang covenant human na pinili ng Diyos para sa direktang relasyon at tungkulin sa kanya. Pinapakita daw sa Genesis 1 na yung sangkatauhan sa pangkalahatan. Samantala daw sa Genesis 2, nakatuon daw kay Aden yung bilang espesyal na individual sa Eden na may tungkuling spiritual. So may pwede daw na may Maganda so yan yung prehistoric tsaka yung fall.
May paliwanag sila dyan, yung mga old earth Christians, may revelation na sila dito na nagkaroon ng dilubyo, then restoration lang sa time ni Adam. Pwede daw na may pre-Adamic beings na umiiral na sa biological na aspeto, pero hindi spiritual o covenantal. Yung pagkamatay daw bago yung cult, tumutukoy lang daw sa spiritual na kamatayan ng tao, hindi sa kamatayan ng hayop. Kaya yung mga fossils, bahagi daw na natural na kasaysayan ng mundo. Si Adam pa rin daw yung ulo ng sangkatauhan sa covenantal at moral na kahulugan. Merong Christian na naniniwala sa theistic evolution. So, merong Christian na naniniwala sa old earth creationism. So, itong kay Gun Jackson, yan yung kabaro nila dyan. Si Jackson lang nag-introduce sa end time message. Ibig pala sabihin sa end time message, hindi pa na-reveal at meron ka pang kunin sa denomination. Si Adan po malaki po, sabi ng SDA. Gulat ako kung sinabi ng SDA, pero narinig ko yung malaki daw si Adan. So, hindi ko muna wala muna akong comment dyan. Kung sinabi ng SA, curious na lang ako bakit sila naniwala dyan. Alam ko, traditionalist ang SDA. Young Earth din ng SDA. Young Earth believers din. Young Earth creationist din yan Karamihan. Yung sinabi po dun sa sa Job 38:4, ibig sabihin po ba doon na sinabi na when the morning stars sing together and the Son of God shouted for joy? Part din po ba yun na merong pre-Adamic creation na other beings? Pwede mo gamitin yung Job 38 dyan. Kasi pre-Adamic yung unang paliwanag dyan sa Job. Kung titignan mo sa picture, yun yung angel. I-zoom mo ulit yung unahan. Yung angel dyan, yan yung Job 38. Usap-usap yung angel. Pero sa Job 38, nagpupuri ang angels na habang ginagawa ang mundo, yung Big Bang, langit at lupa. Pero mayroon pa tayong malalim na Job 38. Yung angel noon ay yung bride na naging sons of God, sons and daughters of God, naging angel na rin. Sino? Yung sabi ni Kristo, they shall be like angels, neither marrying or given in marriage. Ibig sabihin, lahat na maliligtas na first resurrection, ito Job 38 din yan. Sa future, hindi lang nakikita rito, pero ang bride, yan yung Job 38 na sons of God shouted for joy. Habang ang nilaladlad ng Diyos yung langit lupa. Sa new heaven, new earth. So, parallel application yung verse na yan. So, pwede ba yung prehistoric dyan sa Job 38? Meron, oo. Sagot ko, oo. Pero maganda, Christian, share nyo. Kasi hindi man lahat ng Christian tinatalakay sa mga issue na to lalo na sa end time, dito tinatalakay masyado. Kasi siguro kahit kasamahan ko kay Jackson, pag galing sa akin, ayaw nila pakinggan. Pero, abot dapat nila to. Dapat ma-appreciate nila to. Kung bere yan, kung mga walang personalan, kundi mensahe lang, ang habol nating katotohanan, at hindi kampi-kampi, hindi denomination. Ang habol nating katotohanan, i-share natin sa pamilya natin, tatalakayin, i-witness natin sa labas, unbelievers. At anointingan Diyos para ka lumago at maging matibay sa Diyos. Lord, salamat po sa gabing ito, sa iyong pag-ibig na hindi tumitigil para sa aming buhay, bagamat kami ay punong-puno lahat ng pagkukulang. Dalangin ko, Lord, na patuloy mo kaming palakasin. Sa aming mga narinig, maaring may mga bagay kami hindi pa nauunawaan, ngunit manatili ang aming kaisipan, Panginoon, ay maghanap ng lagi ng iyong katuwiran, bukas na puso, at naniniwala kami, Panginoon, na magtagal man, O Lord, ay maghihintay kami na ito ay iyong liliwanagin. Dalangin ko lahat ng mga kapatid na narito at lahat ng makakarinig, Panginoon, ng broadcast na ito, Panginoon, ay pagpalain mo, O Lord, at ingatan
maging kabahagi kami, Panginoon, ng mga sharing na tulad nito, na habang kami, Panginoon, ay sa panahon ng kaguluhan ng mundong ito, Panginoon, ay mas nabibigyan ng prioridad ang mga makalupang bagay. Tulungan mo kami sa ampunan ng aming mga kapamilya, mahal sa buhay, mga kapatiran, O Lord, na kami ay magpatuloy, Panginoon, doon sa mga bagay na binibigay mong instruction sa amin. Naniniwala kami, O Lord, na darating ang panahon na ito rin ang magiging daan upang ang buong sambahayan namin ay makabalik sa iyo, Panginoon, ng lubusan, at magamit mo kami, Panginoon, sa ibang tao na naghahanap pa, Panginoon, ng iyong katwiran. Ingatan mo ko at pagpalain maging bukas, O Lord, sa English broadcast namin ng Sunday. Huwag namin ipagkait sa iyo, Panginoon, yung aming panahon at oras, O Lord, na kami ay magamit, makibahagi kami, Panginoon. Ma-share namin ito, Panginoon. Gamitin namin, Panginoon, para sa iyong kapurihan ang aming mga cellphone, ang mga gadgets, O Lord. At ikaw ang Diyos na sa tuwina ay aming sambahin. Gayon din, O Lord, yung aming mga pagganap ng EA, Lord, sa aming sarili, para sa aming mga kanya-kanyang asawa, sa mga anak namin, Panginoon, at nasasakupan. Lord, huwag kaming titigil, lalo na sa aspeto ng tubi, Panginoon, sapagkat ito, Panginoon, ang magdudugtong ng aming karunungan, kaalaman, revival. O Lord, na ang bawat araw namin, Panginoon, ay maging kagamit-gamit sa iyong ubasan. Dumami ang aming mga kausap, Panginoon, na mga Kristiyanong naghaharap din ng iyong katwiran. Magkaroon kami ng lakas ng loob, Panginoon, upang ibahagi ang mga bagay na pinapahayag mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, at ikaw ang Diyos na sa amin ay pala, mag-ingat. Hanggang bukas, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tayo tingnan mo yung tao ngayon, parang mundo walang Diyos. Parang habol lang nila politika, habol lang nila yung hanap buhay. Pwede bang magkaroon ng ng technology, pero wala sa larawan ng Diyos. Oo, sibilisado ka, matalino ka, mataas ang siyensa mo, pero hayop ka pa rin. Mamatay ka pa rin parang hayop kung wala kang pakialam sa Diyos. Tumingin ka tao ngayon, parang wala silang interest. Malibang i-accept mo, pag-set mo doon pa lang. Let us make men in our image. Kasi anak mo hinayaan mo lang ma-impluensyahan ang mundo. Parang hayop lang siya ng mundo, angat ka lang sa hayop. So what kung masangat ka? So what kung masangat ang revelation mo? Pero hindi naman kayo berean, pwedeng masangat ka sa iba, pero Nicolaita ka pa rin, hayop ka pa rin. Kung wala kang pakialam sa Diyos, tumingin ka tao ngayon, parang wala silang indos. Malibang i-set mo, pag-set mo doon pa lang. Let us make men in our image. Kasi anak mo hinayaan mo lang ma-impluensyahan ang mundo. Tumingin ka tao ngayon, parang wala silang indos. Malibang i-set mo, pag-set mo